Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, sa araw na ito, ika-19 ng Sha'ban sa taon 1447 Ba'da al-Hijra na naaayon sa February 7 sa taon 2026 sa ikaapat natin na klase sa Kitab As-Siyam mula sa Manhaj As-Salikin. Ipagpapatuloy natin ang ating paliwanag sa kitab na ito, ang kabanata tungkol sa pag-ayuno, at huminto tayo sa mga hatol tungkol sa pag-aayuno sa Ayyam at Tashriq. At sa araw na ito kukunin natin ang bahagi kung saan sinabi ni Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, وَقَالَ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at huwag kayong mag-ayuno sa araw ng Biyernes sa Yawmul Jumu'ah, maliban na lamang kung mag-aayuno kayo ng isang araw bago nito o isang araw pagkatapos nito. At ang hadith na ito ay muttafaqun alayh, nasa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. At ang tinutukoy dito ay ang pag-isolate natin, ang pag-iisa lamang ng araw ng Biyernes sa pag-ayuno, na walang kasamang araw, walang kasamang pag-ayuno ng araw bago nito, ang Thursday, o ang araw pagkatapos nito, ang Sabado. At sa isa pang hadith sa Sahih al-Bukhari, sinabi ni Juwayriyah bint al-Harith, anna Nabiyya sallallahu alayhi wasallam dakhala alayha yawm al-jumu'ati wa hiya sa'ima. Pumasok ang Propeta sallallahu alayhi wasallam sa kanya sa araw ng Biyernes habang siya ay nag-aayuno. Faqala asumti ams, at sinabi niya, nag-ayuno ka ba kahapon? Qalat la, sinabi niya, hindi. Qala turidina an tasumi gadan, tinanong siya, nais mo bang mag-ayuno bukas? Qalat la, sinabi niya, hindi. Qala faaftiri, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung gayon putulin mo ang iyong pag-aayuno. At ano ang dahilan dito? Bakit ipinagbawal ang pag-aayuno sa araw ng Biyernes na hindi kasama kapag nag-ayuno ang isang tao na hindi kasama ang araw bago nito o ang araw pagkatapos nito? Sa isang hadith ni Abi Hurairah radiyallahu anhu sa Sahih Ibn Khuzaimah at Al-Hakim, ibig sabihin sa Al-Mustadrak, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ati yawmun 'idin fala taj'alu yawma 'idikum yawma siyamikum illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Katotohanan ng araw ng Jumu'ah, ang araw ng Biyernes, ito ay ang araw ng Eid. Ibig sabihin, ang Eid sa bawat linggo, every week. Kaya wag ninyong gawin ang araw ng pag-aayuno, ang araw ng inyong Eid, maliban na lamang kung mag-aayuno kayo ng isang araw bago nito o isang araw pagkatapos nito. Sa madaling salita, kung nais ng isang tao na mag-ayuno sa araw ng Biyernes, kailangan niyang mag-ayuno ng Huwebes at Biyernes o mag-ayuno siya ng Biyernes at Sabado. At hindi ipinahihintulot mag-ayuno siya sa Biyernes lamang. Ang tanong, paano naman kung tumugma ang Biyernes sa araw ng kanyang nakasanayang pag-ayuno, tulad ng pag-ayuno ni Propeta Daud alayhi salam, kung saan siya ay nag-aayuno ng isang araw at hindi siya nag-aayuno sa susunod na araw. Ibig sabihin, alternate na mga araw. Ang sagot sa Sahih Muslim mula kay Abi Hurairah radiyallahu anhu, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wala takhussu yawm al-jum'ati
bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. Huwag ninyong ihiwalay ang araw ng Biyernes o i-specify ang araw ng Biyernes para sa pag-aayuno mula sa ibang mga araw, maliban na lamang kung ito ay kasabay ng pag-aayuno na nakasanayan ng isa sa inyo. Kaya kung ang isang tao ay nag-aayuno tulad ng pag-aayuno ni Propeta Daud alayhi salam, na isang araw siya ay nag-aayuno at sa susunod na araw hindi siya mag-aayuno, darating ang araw kung saan tutugma ito sa araw ng Biyernes at tutugma ito sa araw ng kanyang pag-aayuno. Sa ganitong sitwasyon, pinapahintulutan siyang mag-ayuno kahit hindi siya mag-ayuno ng isang araw bago nito at ang araw pagkatapos nito, dahil ang pag-ayuno ni Propeta Daud tulad ng nabanggit natin ay alternate. Ang mangyari is sa araw ng Huwebes hindi siya mag-ayuno, sa araw ng Biyernes mag-ayuno siya, sa araw ng Sabado hindi siya mag-ayuno. Kapag nasanayan ito ng isang tao, ipinapahintulot sa kanya na mag-ayuno sa araw na ito. Gayon din kapag tumugma ang Biyernes sa mga araw ng sunna, ang pag-aayuno tulad ng Ashura o Yawmul Arafah, walang problema na mag-ayuno sa araw na iyon, dahil ang tao na ito hindi siya nag-aayuno dahil ito ay Biyernes, dahil ang araw na ito ay Biyernes, ngunit nag-aayuno siya dahil ang araw na ito ay Ashura o ang araw na ito ay Yawmul Arafah o ang araw na ito ay Ayyamul Bid ila akhirihim. Pagkatapos sinabi niya, وَقَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Muttafaqun alayh. At sinabi ng Propeta sallallahu alayhi wasallam, sino man ang mag-ayuno ng Ramadan ng may iman, may pananampalataya at humahangad ng gantimpala, patatawarin siya sa kaniyang mga naunang kasalanan. At sino man ang tumayo sa pagsamba sa Laylatul Qadr, sa gabi ng Laylatul Qadr, ng may iman at humahangad ng gantimpala, patatawarin siya sa kaniyang mga naunang kasalanan. At ang hadith na ito ay muttafaqun alayh. Ibig sabihin, kung sino man ang mag-aayuno sa buwan ng Ramadan, habang may iman siya, habang naniniwala siya sa obligasyon nito, sa obligasyon ng pag-ayuno na ito ay mula sa Allah, habang humahangad siya ng gantimpala mula sa Allah, at hindi siya nag-ayuno para sa mga tao o para sa makamundong pakinabang, papatawarin ng Allah ang kaniyang mga naunang kasalanan. At tulad ng nabanggit natin, ang tinutukoy dito ay ang mga kasalanan na saghair, mga maliliit na kasalanan. At ang Laylatul Qadr, sinabi ng Allah Azza wa Jal tungkol dito, Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Ang Laylatul Qadr ay mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan, kaysa sa 1,000 months. At ito ay katumbas ng 83 years at 4 months. Ang 1,000 months ay katumbas ng 83 years at 4 na buwan. Ibig sabihin, ang pagsagawa ng isang ibada, ng isang pagsamba sa gabing ito ay mas mainam kaysa sa pagsagawa ng ibada na iyon ng araw-araw sa loob ng 83 years at 4 months. Kaya ang tanong ay, kailan ang gabing ito? Kailan ang Laylatul Qadr? Ang sagot, ito ay nasa huling 10 gabi ng Ramadan. Ayon sa hadith ni Ibn Abbas sa Sahih al-Bukhari, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Hanapin ninyo ang Laylatul Qadr sa huling 10 gabi ng Ramadan. At kailan ito sa huling 10 gabi? Meron tayong ilang mga ahadith.
Ang una, ang hadith ni Aisha radhiyallahu anha sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw laylatal qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Hanapin ninyo ang Laylatul Qadr sa mga gabing witr, ibig sabihin mga odd nights ng huling 10 gabi ng Ramadan. Ibig sabihin, maari ito ay nasa ika-21 o 23 o 25 o 27 o 29. Ang ikalawang hadith, ang hadith ni bin Umar radiyallahu anhu sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, "Ra'a rajulun anna laylatal qadri laylata 27." May isang lalaki na nakakita sa panaginip na ang Laylatul Qadr ay nasa ika-27 ng gabi ng Ramadan. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kaya sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, "Ara ru'yakum fil ashr al-awakhir fatlubuha fil witri minha." Nakikita ko na ang inyong mga panaginip ay nasa huling 10 gabi ng Ramadan, kaya hanapin ninyo ito sa mga gabing witr mula dito. At ang ikatlong hadith, ang hadith ni Ibn Abbas sa Sahih al-Bukhari, sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, "Laylatul Qadri fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa." Ang Laylatul Qadr ay nasa Siyam na gabi na natitira, 9 nights na natitira sa Ramadan, o 7 gabi na natitira, o 5 gabi na natitira. Ibig sabihin, kung 9 na gabi ang natitira mula sa Ramadan, ito ay maari sa ika-21 ng gabi ng Ramadan, o sa 23, o sa 25. Ngunit paano kung matatapos ang buwan ng Ramadan sa ika-29 ng araw ng Ramadan? Dahil alam natin, tulad ng nabanggit natin, ang Ramadan ay maari, at katulad ng ibang mga buwan, ito ay maari 29 na araw or 30 na mga araw. So paano kung ang Ramadan ay 29 days lang? Base sa hadith na ito, kung sasabihin natin Laylatul Qadri fi tasi'atin tabqa, ang Laylatul Qadr ay nasa Siyam na gabi na natitira, ibig sabihin, based sa 29 days ng Ramadan, ito ay nasa 20 ng Ramadan. Sa 7 natitira, ibig sabihin sa 22. Sa 5 gabi na natitira, ito ay nasa ika-24 ng Ramadan. At ang hadith na ito ay nasa Sahih Bukhari. At batay dito, may mga katibayan rin tayo na maari ang Laylatul Qadr ay nasa ika-24 ng Ramadan, ika-24 na gabi. Sinabi ng Allahu Azza wa Jal, "Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr." Katotohanan, ibinaba namin ito, ibig sabihin ng Quran, sa Laylatul Qadr. At sa hadith ni Wathila ibn al-Aqsa al-Laythi radiyallahu anhu mula sa propeta sallallahu alayhi wasallam na nagsabi, "Unzilat suhufu Ibrahim alayhi salam fi awwali laylatin min Ramadan." Ibinaba ang mga kasulatan ni Ibrahim alayhi salam sa unang gabi ng Ramadan. "Wa unzilatit Taurah li sittin madayna min Ramadan." At ang Taura naman ay ibinaba sa ika-6 ng gabi ng Ramadan. "Wal Injilu li 13 khalat min Ramadan." At ang Injil naman ay sa ika-13 gabi, ika-13 na gabi mula sa Ramadan. "Wa unzila al-Furqan li 24 khalat min Ramadan." At ibinaba ang Al-Furqan. At ang Al-Furqan ay isa sa mga pangalan ng Quran. At ibinaba ang Quran sa ika-24 na gabi ng Ramadan. Ibig sabihin sa 24th gabi ng Ramadan. At ang hadith na ito ay, sinabi ni Sheikh Al-Albani, ito ay Hasan. At marami pang mga ahadith tungkol sa Laylatul Qadr tulad nito, na ibinaba ang Quran sa 24 ng Ramadan, sa ibang mga ahadith sa ika-27 ng Ramadan, ila akhiri. At ang tanong, kailan ba talaga ito? Kasi kung titingnan natin, apparently, may
contradiction sa mga ahadith na ito hanggang sa sinabi ni Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala na ang mga opinion ng mga ulama tungkol kung kailan ang Laylatul Qadr ay umabot sa higit na 40 na mga pananaw, 40 na mga opinions. At sinabi ng ibang mga ulama, ang Laylatul Qadr bawat taon ay nasa iba't ibang gabi. Sinabi ng mga ulama na nag-iiba-iba ang Laylatul Qadr bawat taon at hindi ito nananatili sa isang gabi lamang. Maari sa taon na ito ay nasa ika-24 ng Ramadan. Sa susunod na taon ay nasa 27. Sa susunod na taon ay nasa 21. Sa susunod na taon ay nasa 29. Sa susunod na taon ay nasa 30. At ganito. At marami mga ahadith dahil sa oras hindi natin pabanggitin. Kaya ang punto dito ay dapat sikapin natin na gumawa tayo ng lahat ng mga ibadat sa nakaya natin sa mga gabing ito, sa mga huling gabi mula sa natitirang 10 gabi mula sa Ramadan upang hindi masayang ang napakalaking gantimpala nito kung saan ang isang ibada ay mas mainam pa kaysa sa pagsagawa nito sa 1,000 months. Pagkatapos sinabi niya, وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ min ba'di, muttafaqun alayh. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa ng i'tikaf sa huling 10 gabi ng Ramadan hanggang sa kinuha siya ng Allah Azza wa Jal at nagsagawa rin ng i'tikaf ang kanyang mga asawa pagkatapos ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang hadith na ito ay muttafaqun alayh. Anong ibig sabihin ng i'tikaf? Sinabi ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, al-i'tikaf huwa luzumul insan masjidan li ta'atillahi subhanahu wa ta'ala liyanfarida bihi 'anil nas wa yashtaghila bi ta'atillahi wa yatafarrag lidhalik. Ang i'tikaf, ito ay pananatili ng isang tao sa loob ng masjid bilang pagsamba at pagsunod sa Allah upang mapalayo siya sa mga tao at upang mapalayo siya mula sa pagiging abala sa pagsamba sa Allah at magkaroon siya ng ganap na oras para dito. Magkaroon siya ng oras para makafocus siya sa ibada. Sa madaling salita, ito ay ang pag-iwan ng mga abala ng mundo at pananatili sa loob ng masjid upang magsagawa ng iba't ibang uri ng ibada. Ang tanong, kailan ginagawa ang i'tikaf? So, maari gawin ang i'tikaf sa loob ng Ramadan at maari rin ito gawin sa labas ng Ramadan. So, hindi ito khas, hindi ito specific sa huling 10 gabi ng Ramadan. At ito ay ayon sa ijma' ng mga ulama tulad na binanggit ni Al-Hafidh Ibn Abdul Barr. Ngunit, bakit binibigyang diin ang Ramadan, lalo na ang huling 10 gabi? Dahil isa sa mga gabing ito ay ang maaring Laylatul Qadr, kung saan ang pagsamba ay mas mainam kaysa sa pagsamba ng 1,000 buwan. Ang tanong, kailan dapat pumasok ang isang tao sa masjid para sa i'tikaf? Sinabi ni Ibn Daqiq al-Eid rahimahullah ta'ala, al-jumhuru ala annahu idha arada i'tikaf al-ashri dakhala mu'takafahu qabla ghurub ash-shams. Ang pananaw ng mga jumhur, ang karamihan ng mga ulama, ay kung nais ng isang tao na mag-i'tikaf sa huling 10 gabi, kailangan papasok siya bago ang paglubog ng araw. Ibig sabihin bago magsimula ang ika-21 ng gabi ng Ramadan. Ang dapat nating tandaan ng Hijri calendar ay nagsisimula ang bagong araw mula sa Maghrib, hindi sa hating gabi o hindi sa Fajr, mula sa Maghrib. Halimbawa, kung sa Lunes, ang ika-20 ng Ramadan, mula pagpasok ng Maghrib sa araw na yon, sa Lunes, hanggang bago ang susunod na Maghrib sa ika-21 ng Ramadan, so ito yung ika-21 ng araw. So mula sa Maghrib hanggang sa susunod na Maghrib, ito ay ang bagong araw.
At ang tanong, ano ang pinakamaliit na oras ng pananatili sa masjid upang matawag ito na i'tikaf? Ang sagot, wala itong itinakdang minimum na oras. Kahit isang oras ang pananatili mo sa isang masjid, habang may malinaw kang intensyon na ito ay i'tikaf at paglapit sa Allah, ito ay may tuturing na i'tikaf. Ang tanong, maari bang mag-i'tikaf ang isang babae sa masjid? Ang sagot ay oo, dahil sa hadith na nabanggit natin na ginawa ito ng mga asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos pumanaw ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, namatay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang huling hukom na naiwan ay ipinapahintulot sa babae na mag-i'tikaf. Ngunit may mga condition. Kabilang dito ay dapat may pahintulot mula sa kanyang asawa. Dapat may malinaw na harang sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan sa masjid. Ang ikatlo, wala siyang regla sa oras ng i'tikaf ayon sa binanggit ng ibang mga ulama. Kaya nararapat sikapin ng isang tao na magsagawa ng lahat ng uri ng pagsamba na kaya niyang gawin sa huling 10 gabi ng Ramadan, kung saan may isang gabi na mas mainam kaysa sa 1,000 buwan, at kabilang dito ang paglalaan ng oras at paglayo mula sa mundo at sa mga tao sa pamamagitan ng i'tikaf. Pagkatapos sinabi ni Imam Sa'di rahimahullah ta'ala at ito ang huling bahagi mula sa aklat. Waqal, at sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Hindi dapat maglakbay ang isang tao maliban lamang sa 3 masjid. Al-Masjidul Haram, ibig sabihin sa Makkah, wa masjidi hadha, at ang aking masjid na ito, ibig sabihin Masjidun Nabawi dito sa Madina, wal Masjidil Aqsa, at ang Masjid Al-Aqsa. At ang hadith na ito ay muttafaqun alayh. Ang tanong, bakit binanggit ni Imam Sa'di ang hadith na ito dito sa Kitabus Siyam? Dahil minsan makita natin sa ibang mga aklat tulad na Al-Muharrar ni Ibn Abdul Hadi na binanggit ang hadith na ito sa Kitabun Nadhar, sa kabanata tungkol sa mga vows. Ngunit dito binanggit niya sa ilalim ng Kitab As-Siyam. Ang sagot dito ay gusto ipaliwanag ni Imam Sa'di rahimahullah ta'ala na pinahintulutan ang paglalakbay patungo sa 3 masjid na ito, Masjidul Haram, Masjid An-Nabawi at Masjid Al-Aqsa, para sa i'tikaf at iba pang mga uri ng pagsamba. Ngunit hindi ipinapahintulot ang paglalakbay, hindi ipinapahintulot ang paglalakbay na umabot ng 80 kilometers pataas patungo sa ibang masjid para lang sa i'tikaf. Yani mathalan, halimbawa kung ang isang tao ay taga Davao at maglalakbay siya patungong Cotabato City upang mag-i'tikaf sa Grand Mosque, hindi ito pinapahintulot. Dahil sa hadith na ito, kung saan sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi dapat maglakbay ng isang tao kahit saan maliban sa 3 masjid para sa ibada, Masjidul Haram, Masjid Nabawi at Masjid Al-Aqsa. Ngunit maari bang mag-i'tikaf ang isang tao sa masjid ng kanyang lugar? At ang sagot ay oo. Hindi condition na ang i'tikaf ay dapat gawin lamang sa 3 masjid na ito. Hindi condition na ang i'tikaf ay ginagawa lamang sa 3 masjid na ito. Maari itong gawin sa masjid sa ating lugar, as long as nagsasagawa ang mga tao ng salatul jamaah sa masjid na iyon at nagsasagawa sila ng salatul jum'ah, at ito ay ayon sa ittifaq sa pagkakasundo ng 4 na madhab. At ano ang katibayan nila? Ang aya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, sa suratul Baqarah, at huwag ninyo silang lapitan, ibig sabihin ng mga kababaihan o ang mga asawa, at ang tinutukoy dito ay makipagtalik, at huwag kayong makipagtalik sa kanila habang kayo ay nagsasagawa ng i'tikaf sa mga masajid. At ang salitang al-masajid dito ay am. Ito ay pangkalahatan at hindi limitado lang sa 3
masjid. At mula rin sa aya na ito na makuha natin na benefit ay kapag ang isang tao ay nasa i'tikaf, haram, ipinagbabawal sa kanya ang pakikipagtalik sa kanyang asawa. So ito ang maikling syarh, paliwanag ng Kitab As-Siyam ni Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, at ito ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng madali para sa atin, at hiningi ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging pakinabang ito para sa lahat, at hinihingi ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na maabutan natin ang buwan ng Ramadan. At may mga ilang mga katanungan dito at medyo marami ito. Ang unang tanong mula sa Cotabato City, paano kung ang isang tao ay nagsunna fasting ng 6 days sa buwan ng Shawwal, ngunit pagkatapos niya sa huling araw ng sunna ng pag-ayuno, hindi niya nalaman o hindi niya naramdaman na lampas na pala siya sa buwan ng Shawwal. Yani ibig sabihin nag-ayuno siya sa huling bahagi ng Shawwal at ang huling araw ay naisagawa niya ito, ang pag-ayuno niya sa buwan ng Dhul-Qi'dah. Ang tanong niya ay tanggap ba ang fasting, ang sunnah fasting niya? So ang sagot ay naam, tanggap ang kaniyang pag-ayuno. Tanggap ang pag-ayuno ng isang tao kung mag-ayuno siya sa buwan ng Dhul-Qi'dah. Ngunit kung ang tanong ay makukuha ba niya ang gantimpala ng pag-ayuno ng 6 na araw sa Shawwal, na ito ay katumbas ng pag-ayuno ng buong buhay? Ang sagot ay hindi. At wala rin siyang kasalanan dito dahil ang pag-ayuno sa 6 na araw na ito ay sunnah at hindi ito wajib. Gayunpaman, kinakailangan sikapin ng isang tao na mag-ayuno agad pagkatapos ng Salatul Eid o pagkatapos ng araw ng Eid, sapagkat mayroon tayong isang buong buwan, 29 or 30 days, or sabi natin 28 or 29 days maliban ang Eidul Fitr. So meron tayong at least 28 days para mag-ayuno ng Shawwal na 6 na araw. So sikapin natin na magawa natin ito pagkatapos ng Eid kung gusto natin makuha natin ang gantimpala ng mga araw na ito. Ngunit ang tanong dito, kung ang tinutukoy ng nagtatanong ay makukuha ba niya ang gantimpala ng pag-ayuno ng 6 na araw mula sa Shawwal, ang sagot ay hindi, dahil binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang buwan na Shawwal. At kung naabutan niya ang Dhul-Qi'dah at ang nag-ayuno lang siya sa 5 araw ng Shawwal, walang duda na makukuha niya ang gantimpala ng pag-ayuno ng bawat araw na yun, pero hindi siya papasok sa hadith na hindi niya makukuha ang gantimpala sa hadith na ito. Wallahu alam. Ang tanong mula sa Davao, sunna ba ang pag-aayuno sa araw ng kaarawan o ito ay bid'a? Ang sagot ay ito ay bid'a. Kung ito ay sunna, sana ay iniutos ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi niya ito iniutos at hindi rin ito ginawa ng mga sahaba radhiyallahu anhum. Ang tanong mula sa Takurong, what if naabutan ko sa masjid ang Salatul Tarawih? Ano ang uunahin ko? Ang magsala ng Tarawih o magsala ng Isha? At what if 4 na rak'a ng Tarawih ang naabutan ko sa masjid, ano ang gagawin ko? Ang una, barakallahu fikum, kinakailangan na magsikap ang isang tao na pumunta ng maaga sa masjid upang maabutan niya ang Salatul Isha sa jama'a. Ngunit kung may nangyari na wala sa kanyang kontrol at siya ay nahuli at naabutan niya ang mga tao ay nagsasagawa ng Salatul Tarawih, ang gagawin niya ay sasabay siya sa kanila, ngunit ang kanyang intention ay ang sala na gagawin niya ay Salatul Isha. Pagkatapos ng taslim, kukumpletuhin niya ang natitirang rak'a hanggang sa maging 4 ito. Tungkol naman paano kung naabutan niya sa masjid na nagsasagawa sila ng 4 na rak'a ang tarawih. Ang sagot ay sumabay ka sa kanila. Sumabay ka sa kanila hanggang sa makapagsagawa sila ng Salatul Witr.
At ang susunod na tanong mula sa Davao, maaari po bang pagsabayin at paigsiin ang dalawang sala tulad ng Dhuhr at Asar? Sa kadahilanan, ako ay isang distributor truck driver. So ang sagot dito ay kung ang biyahe ay aabot ng 80 kilometers mula sa huling bahay ng lugar ng pinanggalingan mo hanggang sa unang bahay na maabutan mo sa lugar kung saan ka pupunta, ipinapahintulot sa kanya ang al-jam', ang pagsabay ng sala, at al-qasar, ang pagpaikli ng 4 na raka sa 2 raka. At maaari rin siyang hindi mag-ayuno kung nahihirapan siya sa biyahe. At ang tanong dito mula sa Davao, kailan po ba dapat mag-umpisa ang Salatul Tarawih? At bilang isang ama, saan ang pinakamainam na lugar ito dapat isagawa? Sa masjid po ba kasama ang jama'a o sa bahay kasama ang pamilya? So ang sagot dito, nagsisimula ang oras ng Salatul Tarawih pagkatapos ng Salatul Isha hanggang bago sumapit ang Fajr. At ang tinutukoy natin sa Salatul Isha dito ay ang unang bahagi ng Salatul Isha, hindi sa huling oras ng Salatul Isha. Pagkatapos ng Salatul Isha sa unang bahagi hanggang bago sumapit ang Fajr, pwede magsagawa ng Salatul Tarawih. At para sa isang lalaki, ang pinakamainam na lugar upang isagawa ito ay sa masjid kasamang imam, sapagkat ito ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng ilang gabi bago siya tumigil dahil sa takot na baka ito ay maging wajib, at ito rin ang isinagawa sa panahon ni Umar radhiyallahu anhu. Ang tanong dito mula sa Cotabato City, nagtatanong kung ano ang paliwanag ng dalawang riwaya o ang dalawang salaysay na nabanggit. At binanggit niya dito ang hadith o ang athar sa Muwatta ni Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sabi niya, وحدثني عن Malik. At as a side note, ang aklat na Muwatta ni Imam Malik, hindi ito dumating mula sa mga libro mismo ni Imam Malik. Yani may mga 8 mga riwayat tungkol dito. Iba't iba mga mula sa mga estudyante ni Imam Malik. So sa kanila galing ang tinipon nila ang Muwatta ni Imam Malik na sinulat nila mula sa aklat ni Imam Malik. So ang tinutukoy dito, wahaddathani an Malik, at isinalaysay sa akin mula kay Malik. Hindi ko alam kung sino tinutukoy dito. So may mga iba't ibang estudyante si Imam Malik. So isa dun sa kanila. Ala kulin, wahaddathani an Malik an Ibn Shihab an Humayd ibn Abdirrahman anna Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Affan kana yusalliyan al-Maghrib hina ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. Sabi niya, isinalaysay ni Imam Malik mula kay Ibn Shihab, mula kay Humayd ibn Abdirrahman, na sina Umar ibn al-Khattab at Uthman ibn Affan ay nagsasagawa ng sala. Sila ay nagsasagawa muna ng Salatul Maghrib kapag dumidilim na ang gabi bago sila mag-iftar, at saka lamang sila kumakain pagkatapos ng sala, at iyon ay nasa Ramadan. O natitignan natin ang mga ruwat ng hadith na ito. Ang una ay si Malik, yani si Abu Abdullah Imam Malik ibn Anas rahimahullah, ang imam ng Dar al-Hijrah, at nagsalaysay sa kanyang 6 na imam ng aimma. Kung sasabihin natin 6 na aimma na kutubus sita, ibig sabihin si Imam al-Bukhari, Imam Muslim sa kanilang sahih, si Imam Abi Daud, Imam An-Nasai, Ibn Majah sa kanilang sunan, at si At-Tirmidhi sa kanyang jami. So ito sila ang 6 na mga aimma kung saan kadalasan na ginagamit ang kanilang mga ahadith. So nagsalaysay ang 6 na aimma na ito mula kay Imam Malik, at pinanganak siya sa 93 Ba'd al-Hijra at namatay siya sa 179 Ba'd al-Hijra. Ang ikalawang rawi ay si Ibn Shihab. Ibig sabihin si Ibn Shihab az-Zuhri. Pinanganak siya sa 58 Ba'd al-Hijra
at namatay siya 124 ba'da al-hijra. At si Imam az-Zuhri, Ibn Shihab az-Zuhri ay mula sa pinakakilalang sheikh ni Imam Malik rahimahullah ta'ala. At si Ibn Shihab az-Zuhri, makikita ang salaysay niya sa Kutubus Sitta rin. At ang ikatlong tao ay si Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf. At kabilang rin siya sa mga nagsalaysay. Kabilang din sa mga nagsalaysay sa kanya ang 6 na mga aimma. At sinabi ng iba mga ulama na namatay siya sa 95 ba'da al-hijra. So sinabi ni Al-Waqidi rahimahullah ta'ala, at pag-usapan natin ang isnad na ito, ang athar na ito. Sinabi ni Al-Waqidi rahimahullah ta'ala anna Humaydan lam yara Umar wa lam yasma' minhu shay'an wa sinnuhu wa mautuhu yadullu ala dhalik. Tuwfiya sanata 95 wa huwa ibna 73 sana. Si Humayd ang ikatlong rawi dito na nagsabi na si Umar at si Uthman ay nagsala muna ng Salatul Maghrib sa kapag dumilim na masyado bago sila nag-iftar, dahil ang athar na ito apparently ay sumasalungat sa hadith na nakuha natin kung saan hinihikayat tayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na padali natin ang pag-iftar. So dito, ayon sa athar na ito, si Umar at si Uthman hindi nila ginawa ang utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit based dito ay nag-antay sila na hanggang sa dumilim masyado bago sila nagsagawa ng Salatul Maghrib at bago sila nag-iftar. At binanggit dito at ito ay nasa buwan ng Ramadan. So, sinabi ni Al-Waqidi si Humayd ay hindi niya nakita si Umar at hindi rin siya nakarinig mula kay Umar. At pinatutunayan ito ng kanyang edad at ng taon ng kanyang pagkamatay. Dahil namatay siya, tulad na nabanggit natin, 95 ba'da al-hijra at ang kanyang edad ay 73. At batay dito, siya ay ipinanganak noong 22 ba'da al-hijra, based dito sa information na ito. At alam natin na si Umar bin Khattab ay namatay noong 23 ba'da al-hijra. Ibig sabihin, nung pinatay si Umar ibn al-Khattab, ilan ang edad ni Humayd? 1 taon lang. At sinabi din ni Al-Waqidi, وَلَعَلَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عُثْمَانَ لِأَنَّهُ كَانَ خَالَهُ وكان يدخل عليه كما يدخل ولده صغيرا وكبيرا وكان ثقة كثير الحديث. At maaring nakarinig siya mula kay Uthman sapagkat ito ang kanyang, si Uthman bin Affan, ano ang relation niya kay Humayd? Siya ay kanyang maternal uncle. At si Humayd, nung bata pa siya, pumapasok siya sa kanya tulad ng pagpasok ng sariling anak ni Uthman, maging bata man o matanda. At siya ay thika. Si Humayd ay thika. Hindi natin sinasabi na da'if si Humayd. At marami siyang mga ahadith. At nung pinatay si Uthman bin Affan ng mga Khawarij sa 35 ba'da al-hijra, so ang kanyang edad ay nasa takriban 13 years old. So sinabi ni Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala sa Tahdhib at-Tahdhib, fariwayatuhu, at ang kanyang salaysay, yani si Humayd, an Umar, mula kay Umar, munqati'ah qat'an, wa kadha an Uthman. At ang kanyang salaysay, si Humayd mula kay Umar, ay tiyak na putol. Ito ay munqati'. At gayon din mula kay Uthman. At may binanggit ng ibang mga aima, lahat ng mga riwaya ni Humayd bin Abdurrahman mula kay Abu Bakar at kay Ali ay mursal. Ibig sabihin, ganun rin may putol. So kaya ang athar na ito na nabanggit ni Imam Malik rahimahullah ta'ala, ito ay hindi natin maaring tanggapin bilang matibay na patunay dahil ang isnad na ito ay munqati'. At walang duda na mayroon tayong mas malakas na ahadith. At ito ay mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim na naghihikayat na magmadali sa iftar. Tulad na nabanggit natin, ang athar na ito ay munqati'. Putol siya, yani ibig sabihin dapat may isang tao sa pagitan ni Humayd bin Abdurrahman at kay Umar bin Khattab. Dahil sa ibang riwaya, sinabi niya ra'aytu. Sa ibang riwaya, binanggit, nakita ko si Umar at si Uthman. At taban, hindi niya nakita si Umar dahil 1 year old lang siya nung pinatay si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. So ito yung
detalyadong sagot pagdating sa sihan ng athar na ito. At ang susunod na tanong, what if malayo po ako sa masjid, pwede ko bang sundin ang prayer timetable na nilalabas ng mga authorities tulad ng Darul Ifta every month? At ang sagot dito, mga 3 years ago, no, nang bago lang ako dumating sa Madina, tinanong ko si Sheikh Abdul Ilah Al-Juhani Al-Rifai Hafizahullah Ta'ala tungkol dito. At sinabi niya na ang oras ng adhan, at ang pinapag-usapan natin ay dito sa Saudi, sa Mamlaka. At ang oras ng adhan, base sa kalendaryo ng Qura na ginagamit dito, sa panahon ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala ay pinasuri ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala sa mga tao sa iba't ibang mga lugar. Pinadala niya ang mga tao sa iba't ibang mga lugar, sa desyerto at sa iba't ibang mga lugar. At sinabihan sila na ikumpara nila ang mga oras na ito na nasa kalendaryo at titingnan nila ang araw. Kung tumutugma ba ang oras ng kalendaryo sa tunay na oras ng pagpasok ng mga oras ng sala. Matapos nila itong obserbahan sa loob ng ilang taon, nakita nila na tumutugma ito. Kaya sinabi ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala na maaari itong gamitin bilang gabay upang malaman ang pagpasok ng oras ng sala. Kaya kung ang oras na nasa kalendaryo na mga otoridad na nabanggit ay napatunayan na tumutugma talaga sa loob ng ilang taon sa pagpasok ng oras ng sala, wala itong problema sa paggamit. Walang problema sa paggamit nito. Ngunit kung hindi ito tiyak, hindi nila tinignan, dapat matutunan natin kung paano natin malaman ang pagpasok ng oras ng sala sa pamamagitan ng pagtingin ng araw. In summary, ang mga oras sa calendar ay depende. Kung napatunayan na tama talaga ang oras, walang problema sa pagbase dito. At kung hindi naman, ay mas mainam na tignan ang langit para malaman kung kailan kung pumasok ba ang oras ng sala o hindi. Ang susunod na tanong, ano po ang pamamaraan ng pagdua ng isang babae na may regla, especially sa huling 10 gabi, siguro sa Ramadan? Ang sagot, ang paggawa ng dua ng babaeng may regla ay katulad rin sa paggawa ng dua ng isang babaeng walang regla. Wala itong pagkakaiba. Dapat niyang gawin ang mga paraan na magiging dahilan upang matanggap ang kanyang dua, tulad ng pagsisimula sa pagpuri sa Allah, at pagkatapos nito, babanggitin niya ang salawat sa Rasulullah at gawin niya ito habang nakaharap sa qibla at gawin niya ito sa kalagayan ng wudu at pagpili ng mga oras na inaasahan na tinatanggap ang mga dua at iba pa. So, lahat ng mga ito ay hindi mga condition, ngunit binanggit ng mga ulama na ang mga ito at kabilang ang ibang mga bagay ay maaring maging dahilan na tanggapin ng Allah ang iyong dua. At sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha na iniulat ni At-Tirmidhi wa Nasai wa Ibn Majah at si Imam Ahmad sa kanyang Musnad, tinanong niyang propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano ang dapat sabihin kapag alam niya ang gabi na ito ay Laylatul Qadr. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Allah, ikaw ang mapagpatawad at mahal mo ang pagpapatawad, kaya patawarin mo ako. So maaari din siya magsagawa ng ibang mga dua maliban dito. Ang susunod na tanong, what if nakasala na ako ng witr kasamang imam sa masjid? Pwede pa rin po ba ako magtahajjud sa bahay sa last third part of the night? So ang sagot dito ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Talq ibn Ali al-Hanafi na iniulat ni Imam Abi Dawud wa Nasai wa Tirmidhi, la witrani fi layla. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang dalawang witr sa isang gabi.
Kaya kung nais mong magsagawa pa ng sala sa gabi pagkatapos ng tarawih, kapag nagtaslim ang imam sa isang raka'a o tatlong raka'a ng witr, tumayo ka at magdagdag ka ng isa pang raka'a upang ito ay maging shafa'. Ibig sabihin even number. Dahil ang witr, ibig sabihin odd number. Tulad ng 1, 3, 5, ila akhirih. So gawin mo ito even number. Pagkatapos nito, maari ka magsagawa ng sala sa gabi at tapusin mo ang gabi mo sa salatul witr. At isa sa pinakamalaking pagkakamali ginagawa ng iilang mga Muslimin ay bago magsimula ang imam sa pagsagawa ng salatul witr, umaalis sa mga tao. At kapag tatanungin mo sila bakit ka umalis, sabi niya dahil magwiwitr ako mamayang gabi. Magsasala ako ng qiyamul layl at witr sa gabi. Kaya hindi ako sasabay sa imam sa salatul witr. At ito ay salungat sa sunan ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abi Dharr al-Ghifari, "Inna ar-rajula idha salla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul laylah." Kapag ang isang tao ay nagsala kasamang imam hanggang sa matapos niya ang salatul tarawih, isusulat para sa kanya ang gantimpala ng qiyamul layl. Tulad ng pagsagawa niya ng qiyamul layl ng sala sa buong gabi. At ano ang kondisyon na binanggit dito? Dapat mananatili siya kasamang imam hanggang matapos ang imam, hanggang aalis ang imam mula sa sala. At ang susunod na tanong, at ito ang huling tanong na pinadala, if mag-isa lang po akong magsala ng witr, may tunog o boses po ba dapat? Ang sagot dito, kung ang tinutukoy mo ay kung babasahin mo ng salatul witr ng malakas o mahina, ang sagot ay pareho itong ipinahintulot sapagkat ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang dalawang paraan. Minsan nagsasagawa siya ng qiyamul layl sa malakas na boses at minsan sa mahinang boses gaya ng iniulat ni Aisha radhiyallahu anha sa Sunan Abi Dawud at sinabi ni Sheikh Al-Albani na sahih ang hadith na ito. So ito yung last na katanungan na ipinadala. Hadha wallahu alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.